Karamihan ng mga first time na magulang ay nabibigla kapag nakakakita ng mga rashes sa katawan ni baby. Kaya mahalagang malaman ng mga magulang kung anong mga rashes ba ang normal lang at nawawala at kung alin ang dapat ipatingin sa doktor. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilan sa mga karaniwang mga rashes sa baby at kung paano ito dapat gamutin. 1. Baby acne. Ayon sa mga ulat, tinatayang 20% hanggang 30% ng mga newborns at infants ay nagkakaroon ng acne. Ibig sabihin, isa ito sa pinakakaraniwang rashes sa katawan ni baby. Medically, tinatawag itong neonatal acne at mukha itong puti o mapulang pimple sa noo, ilong, pisngi at baba ni baby. Nagkakaroon ng baby acne mula 2 hanggang 4 weeks at maaaring tumagal ng hanggang 4 to 6 months. Nangyayari ito dahil sa exposure sa hormones kapag sila ay ipinanganak. Nawawala rin ang baby acne pagtagal. Kaya't hindi ito kailangang gamutin. Maaari mo itong linisin ng dahan-dahan gamit ang mild soap o kaya baby cleanser. Kung ito ay hindi agad nawala o kaya ay kumakalat, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa doktor. 2. Cradle cap. Kung ikaw ay makakita ng madilaw na patsi-patsi sa balat ni baby na parang balakubak, posible itong seborrheic dermatitis. Tinatawag din itong cradle cap dahil madalas itong nakikita sa ulo ni baby. Pero maaari rin itong makita sa mukha at diaper area ni baby. Isa ito sa karaniwang rashes sa katawan ni baby at maaaring lumabas mula 2 weeks hanggang 12 months. Hindi pa rin sigurado kung bakit nagkakaroon ng ganito ang mga baby pero pinaniniwalaang ito ay mula sa dead skin cells at oil sa balat ni baby. Tulad ng baby acne, nawawala ng kusa ang cradle cap. Nakakatulong din dito ang paghugas ng dahan-dahan sa lugar kung nasaan ito. Maaari rin gumamit ng baby shampoo at malambot na brush upang matanggal ang cradle cap. Minsan, nakakatulong ang pagpahid ng baby oil bago paliguan si baby upang mas madaling matanggal ito. 3. Milya. Alam mo ba na ang milya ay nakikita sa 40 to 50% ng mga sanggol? Isa ito sa mga karaniwang rashes sa baby at mukha itong dilaw o puting maliliit na bukol sa balat. Karaniwan itong lumalabas sa noo, ilong, pisngi at baba pero minsan ay nakikita rin ito sa braso at pinti. Maraming sanggol ang ipinapanganak na mayroong milya. Nawawala ito sa first week o kaya month ng sanggol pero minsan tumatagal rin ng 2 hanggang 3 na buwan. Baradong pores o oil glands ang karaniwang sanhi ng milya. Pagtagal ay bumubukas rin ang mga pores at oil glands. Katulad rin ng ibang rashes sa baby, nakakatulong ang panatilihing malinis ito gamit ang baby soap at tubig. 4. Prickly heat rash. Ang bungang araw ay isa sa karaniwang rashes sa katawan ni baby. Tinatawag din itong miliaria rubra at ang hitsura nito ay ang maliliit na butlig-butlig sa balat. Kadalasang mayroon ito ang mga bata sa leeg, dibdib at likod. Ang prickly heat o bungang araw ay panandalian lamang na skin rash. Lumalabas ito kapag mainit at humid ang panahon. Nangyayari ang bungang araw dahil sa block na sweat glands. Ayon sa mga eksperto, ito ay dahil maliit ang sweat glands ng mga baby kaya't madali itong mablock gawa ng irritation. Sa bungang araw, galing sa init ng panahon ng irritation at minsan pati na rin sa damit na suot ng baby. Simple lang ang gamot sa bungang araw. Kailangan nang siguraduhin na presko at nakakahinga ang balat ni baby upang hindi ma-irritate sa init ng panahon. Nakakatulong rin ang paglagay ng soothing na lotion upang makaiwas sa irritation. 5. Erythema toxicum. Sinasabi ng mga eksperto na ang erythema toxicum ay isa sa mga karaniwang rashes sa katawan ni baby. Ito ay normal at minsan pa nga ay inaasahan na mangyari sa mga baby. Tinatayang nasa 40% hanggang 70% ng mga sanggol ay nagkakaroon nito. Mukha itong kagat ng insekto pero hindi dapat ipag-alala at hindi rin ito nagiging sanhi ng infection. Ang mga rashes na ito ay parang mapupulang pantal sa balat. Minsan ay may puti o dilaw na dot sa gitna na mukhang pimple. Nahahanap ito sa buong katawan ni baby bukod sa palad at talampakan. Lumalabas ito sa unang linggo matapos ipanganak at nawawala rin agad. Ito ay epekto ng imbalance ng fetal at maternal na hormones. Hindi ito kinakailangang gamutin dahil nawawala rin ito ng kusa. 6. Diaper rash. Ang diaper rash ay uri ng rashes na karaniwang nakikita sa ari at puwet ni baby. Madalas itong dahilan ng pag-iyak dahil nagdudulot ito ng irritation at masakit rin para sa baby. Nangyayari ito kapag matagal na suot ni baby ang maduming diaper. Nakakatulong dito ang paglagay ng diaper rash cream o ointment. Maraming nabibili na ganito sa mga tindahan pero mainam kung magpakonsulta muna sa doktor kung aling brands ang safe at epektibo para kay baby. Upang gamutin ang diaper rash, siguraduhin tuyo ang puwet
gupit at ari ni baby at pahiran ito ng ointment. Para makaiwas sa rash, ugaliing palitan palagi ang kanilang diaper. Nakakatulong rin ang hayaan ng sila na walang diaper upang makahinga ang balat. Iwasan ang paggamit ng powder o kaya cornstarch dahil baka nila masinghot ito at ma-irritate ang kanilang lungs. 7. Eczema. Ang isa pang type ng karaniwang rashes sa baby ay ang eczema. Ang mga rashes na ito ay parang tuyong balat at makati. Lumalabas ito kahit saan sa katawan, pero madalas ay nakikita sa gitna ng mga daliri, siko at kilikili. Lumalabas ang eczema ilang linggo matapos ipanganak ang sanggol. Para sa ibang mga sanggol, nawawala ito kapag sila ay nasa edad 6 pataas, pero may pagkakataon na nananatili ito hanggang sa pagtanda. Ang sanhi ng eczema ay genetics at pagiging mas prone sa mga allergy. Kung may allergy ang mga magulang, mataas ang posibilidad na maipasa nila ito sa kanilang anak. Upang makatulong sa eczema, paliguan ang iyong baby kada 2 hanggang 3 na araw at hindi araw-araw. Nakakatulong rin ang paggamit ng moisturizer para makaiwas sa irritation. Minsan ay kinakailangan din ng steroids, pero depende na ito sa rekomendasyon ng doktor. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!